Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update ngayong Thursday, March 5, 2026. Patuloy pa rin yung epekto ng hanging amihan o northeast monsoon sa northern portion ng ating bansa. Kasama dyan yung Cagayan, Isabela, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra at Kalinga. Ibig sabihin ay posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ambon at mas relatively malamig na temperatura kaysa dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa na kung saan easterlies ang nakakaapekto. Yung easterlies po, yung mainit na hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean. At ito rin yung dahilan kaya mas maalinsangan yung nararanasan natin na temperatura sa kasalukuyan, lalo na sa tanghali. At para sa magiging forecast natin na bukas, magpapatuloy pa rin naman yung epekto ng hanging amihan at mataas yung tsansa ng mga pag-ambon dito sa Cagayan at sa Isabela. Pero amihan pa rin naman yung nakakaapekto dito sa Batanes, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Kalinga, pero mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ambon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan. Halimbawa, nasa biyahe tayo, highway, ay may encounter tayo na mga pag-ulan sa isang area lamang at paglagpas natin doon ay mawawala na rin ulit yung mga pag-ulan. Yun po yung mga example lang ng mga localized na pag-ulan. Agwat ng temperatura na na-observe natin dito sa Metro Manila ay 24 to 33, dito naman sa Tagaytay ay 20 to 30 at sa Legazpi ay 24 to 32. Dito sa Visayas at sa Mindanao, sa kabila ng epekto ng easterlies at yung mga kaulapan na previously nakakaapekto dito sa eastern portion ng Mindanao ay sa kasalukuyan na humupa na po. At ito po ay nabawasan pa. Ibig sabihin, sa buong Visayas at Mindanao, mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. Also, again, posible pa rin naman yung mga localized thunderstorms, pero mas bumaba lang yung tsansa ng occurrence o yung posibilidad na mangyari ang mga ito. Ang agwat ng temperatura, dito sa Cebu ay 26 to 32, dito naman sa Iloilo ay 26 to 32 din, at sa Davao ay 25 to 33. Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, pero ang pinakamataas na posible natin na ma-encounter na taas ng alon ay hanggang 2.5 meters. Dito po yan sa northern Luzon, yung seaboards natin dyan. At para sa susunod na 3 araw, simula Saturday hanggang Monday, yung weather condition na nararanasan natin dito sa Metro Manila, sa Baguio at Legazpi, particularly sa malaking bahagi ng Luzon, mananatili yung impluwensya ng easterlies hanggang Sabado. Pero simula Sunday o sa Linggo ay muling lalakas yung hanging amihan. Kaya kung mapapansin po natin, nagbago yung icons natin dito. Yung muling paglakas po ng amihan ay posibleng magdulot ng mga pag-ambon dito sa Baguio at sa Legazpi hanggang sa Monday. Pero dito naman sa Metro Manila, mananatiling mababa yung tsansa ng mga pag-ulan at in terms of yung difference ng icon na ito, posible yung mga thunderstorms dito sa Metro Manila hanggang Saturday, pero simula Sunday hanggang Monday, most likely mga pag-ambon na lamang po ito at associated ito sa amihan. Dito sa Visayas, particular na sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, mananatili yung impluwensya ng easterlies. Pero dito sa Tacloban City, by Monday, dahil po sa paglakas ng amihan, yung paglakas po ng amihan pababa hanggang sa Visayas at yung pananatili ng easterlies, ito po yung characteristic para mag-form yung shear line. Yung salubungan ng hangin na yan ay magdudulot ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Kaya naman po dito sa Tacloban, by Monday, ay magiging maulap ang ating kalangitan at magiging mas mataas yung tsansa ng pag-ulan. Dito naman sa Mindanao, tulad po ng binanggit natin kanina na posibleng pagbuo ng shear line, ay dito naman po ito makakaapekto sa northeastern part ng Mindanao, particular na dito sa Cagayan de Oro, by Monday din po. Pero throughout Mindanao ay magiging mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero watch out pa rin doon sa mga localized thunderstorm na binanggit natin kanina. Para malaman po natin kung may posibilidad ba ng thunderstorm sa mga lugar natin, ay posible nating bisitahin yung panahon.gov.ph. I-click natin yung icon doon na bell sa upper right at makikita natin hanggang municipality level po ay pinapalabas po natin doon sa ating website na iyon. Also, sa mga curious po, paano po ba puntahan yung mga warnings and issuances ng Pag-asa patungkol sa heat index? Pag pumunta po tayo sa
pag-asa.dost.gov.ph ay ganito po yung lalabas na options o yung tab natin. So, i-click lang po natin itong weather na tab and then piliin natin itong heat index na tab at ito po yung lalabas na itsura. Unang-una po dyan sa page na ito ay yung table. So, itong table na ito po yung iba't ibang stations natin sa ating sa buong bansa, yung mga synoptic and agromet stations natin or yung mga stations natin sa Pag-asa. At ito pong limang column na ito po yung nagpapakita ng heat index na pinakamataas na na-observe natin for the past 5 days na nakalipas na 5 araw. At itong dalawang nahuhuling column na ito po yung forecast natin sa susunod naman na 2 araw. Also, meron din tayo ng mga graphical information. Halimbawa, ay gusto natin na makita ng mabilisan, saan ba may posibilidad na umabot ng danger level. Dito po, no? Dito sa Coron station natin ay posibleng umabot ng hanggang danger level, hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index forecast for day 1 and day 2. Ito naman po yung as of March 4. Meron din po tayong mga infographics. Halimbawa, ano po ba yung mga posible nating maranasan kapag na-expose tayo sa matinding init ng araw? Dito po lalabas yung mga sintomas at ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan o ano yung mga first aid na pwede nating gawin. Also, hanggang kailan po ba matatapos ang amihan? Yung amihan po, last year ay nagtapos second half po ng March at malaki yung posibilidad na sa second half din po ng March this year mag-end yung hanging amihan. Although binanggit natin kanina na posibleng may surge pa o may muling paglakas yung amihan next week, pero malaki po yung posibilidad na third week or fourth week po ay posibleng magte-terminate na o mag-end na yung impluwensya ng amihan and eventually ay papasok na po tayo sa warm and dry season natin. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:05 p.m. at muling sisikat bukas sa ganap na 6:10 ng umaga. Stay hydrated and stay safe. Ako po si John Manalo. Mag-ingat po tayo.